Naramdaman mo na ba na may isang tao sa malayo na iniisip ka, kahit nag-iisa ka? Virgo, hindi lang ito guni-guni. Bumulong ang universo ng iyong pangalan, ginagabayan ang isang puso na lalong lumalapit sa iyo. Hindi aksidente ang mensaheng ito ngayong gabi. Nakalaan talaga para sa iyo ang mga salitang ito dahil may makapangyarihang bagay na gumagalaw na sa iyong kapalaran. Maaaring ito na ang senyales na matagal mo nang ipinapanalangin ang sandaling magbubukas ng pinto para sa pag-ibig, paggaling, at kasaganaan. Huwag mong laktawan ang mensaheng ito, baka ito na ang pagkakataon na tuluyang magbago ang iyong buhay magpakailanman. Virgo, nitong mga nakaraang araw marahil napansin mo ang mga kakaibang bagay, mga panaginip na paulit-ulit, mga pangalan na umuukilkil sa iyong isipan, o bigla ang kilabot kapag may naiisip kang tao. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Filipino, ito ay mga pahiwatig, mga banal na senyales na sinusubukan kang kausapin ng kapalaran. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Tahimik ang universo hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil maingat nitong iniayos ang bawat sandali, bawat damdamin, bawat landas para mailapit ang isang tao sa iyong kaluluwa. Maaaring hindi mo pa sila nakikita ngayon, pero nakadugtong na ang kanilang espiritu sa iyo. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag ang puso ay di mapakali, ang kaluluwa ay tinatawag. At ngayong gabi, Virgo, sa wakas ay umaabot na sa iyo ang tawag na iyon. Ito ang iyong senyales para makinig dahil may isang tao, sa isang lugar, na espiritual na nahihila patungo sa iyo ginagabayan ng tadhana at nakaukit sa mga bituin. Mensahe mula sa universo. Virgo, ipinapakita ng mga baraha ang isang pambihirang bagay, isang ugnayan na lampas sa panahon, distansya, at lohika. Hindi ito basta pagkagusto lamang, ito ay isang bigkis na kinikilala ng iyong kaluluwa bago pa man maunawaan ng iyong isipan. Ito ang tinatawag nating banal na pagkakakilala, ang sandali na kapag nakilala mo ang isang tao, ay may bulong ang iyong espiritu na nagsasabing, nakilala na kita noon. Ang enerhiya sa paligid mo ay magnetiko. Ipinapakita ng mga bituin na may isang taong di sinasadyang nahihila sa iyong liwanag, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung bakit. Maaaring nagtagpo na kayo sa mga panaginip, sa mga random na pag-iisip, o sa mga tahimik na sandali kung kailan tila humihinto ang mundo. Ang katotohanan, ang inyong mga espiritu ay matagal nang nag-uusap sa hindi nakikitang daigdig. Sa paniniwalang Filipino, ito ang tinatawag na ugnayan ng kaluluwa, ang koneksyon ng mga espiritu. Hindi ito maaaring pilitin at hindi rin ito maaaring itanggi. Ito ang parehong enerhiya na nagpapaisip sa dalawang tao ng sabay o nagpaparamdam ng lungkot kapag ang isa ay nasasaktan. Ito ang tahimik, banal na sinulid na ginagamit ng tadhana upang unti-unting paglapitin ang dalawang puso, dahan-dahan, hanggang sa dumating ang tamang oras. Ipinapakita ng mga baraha na matagal nang nagsimula ang koneksyong ito. Para sa ilang Virgo, ito ay nagsimula sa isang kwentong hindi natapos, isang pag-ibig na minsan nang umiral ngunit hindi kailanman tuluyang nagwakas. Para naman sa iba, ito ay isang kaluluwang hindi mo pa nakikilala sa buhay na ito, ngunit pakiramdam mo'y tahanan. Kaya marahil nitong mga nakaraang araw ay naramdaman mo ang isang damdaming hindi mo maipaliwanag, bigla ang lungkot, tahimik na pananabik, o init na bumabalot kapag ipinikit mo ang iyong mga mata. Sabi ng matatanda, kapag biglang tumahimik ang paligid, may kaluluwang dumaraan. At ngayon, Virgo, ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito ay presensya. Ito ay enerhiya ng isang taong iniisip ka, ipinagdarasal ka, o tahimik na nananabik sa iyo. Nais ng universo na pagkatiwalaan mo ang iyong nararamdaman. Hindi basta aksidente ang mga ito, sila ay mga agos ng espiritu, nagdadala ng mensahe mula sa di nakikitang daigdig. Kapag madalas mong nakikita ang mga senyales, gaya ng numerong 11 oras 11 minuto, mga puting paru-paro, barya na bigla na lang sumusulpot, o pamilyar na awitin na tumutugtog mula sa kung saan, ito ay mga kumpirmasyon. Binubulong ng universo, hindi ka nakalimutan. Ginagabayan ka. Bawat senyales ay may kahulugan. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, ito ay pagkakahanay ng enerhiyan nyo. Kapag may pangalang lumalabas sa iyong panaginip, ito ay komunikasyon, tanda ng kaluluwang umaabot sa iyo. Kapag bigla kang nakakaamoy ng pabango, bulaklak, o pamilyar na halimuyak, ito ay presensya, isang espiritual na paglapit na lampas sa pisikal. Virgo, likas sa iyo ang malinis at mapagpagaling na enerhiya. Madalas kang nagbibigay ng higit sa iyong natatanggap at alam ito ng universo. Kaya ngayon, ipinapadala nito ang isang kaluluwang tugma sa iyo,
isang taong marunong umunawa sa tahimik mong pagmamahal, isang salamin ng iyong kabaitan. Maaaring nasa paligid mo na siya, nakatago sa mga simpleng sandali, o darating sa pinaka hindi mo inaasahan, sa isang panalangin, sa isang panaginip, o sa isang pagkikitang tila itinakda. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga kaluluwa ay naglalakbay sa paikot na oras. Ang mga hindi natapos sa isang buhay ay muling nagtatagpo sa susunod. Marahil kaya mo naramdaman ang pagod nitong mga nakaraang araw, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwang naaalala ang mga hindi natapos. Ngayon, dinadala ng universo ang pagsasara, kagalingan, at muling pagkikita. Maaaring maramdaman mong nahihila ka ng emosyon, isang bahagi mong gustong bumitaw, at isa namang umaasang magpatuloy. Iyan ang balanse ng tadhana, hindi ito nagmamadali, ngunit hindi rin ito nakakalimot. Ang tamang tao, tamang mensahe, at tamang oras, lahat ay dumarating kapag handa na ang iyong espiritu. Kung umiiyak ka kamakailan, tandaan mo, ang bawat luha ay panalangin na uunawaan ng universo. Bawat buntong hininga, bawat lihim na pagnanais, bawat pananabik na iyong itinago, tinatanggap ito ng banal. Hindi ka naghihintay ng walang saysay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang enerhiya ay dumadaloy sa damdamin. Kapag mabigat ang iyong puso, ito ay dahil may enerhiyang umaabot sa iyo, isang kaluluwang gustong muling makipag-ugnayan. Minsan, kinikilala ng kaluluwa ng iba ang iyong sakit at nais kang aliwin, kahit hindi mo ito alam. Kaya kapag nagising ka sa 3:00 ng umaga, at may naramdaman kang kakaiba, init, presensya, o biglang kapanatagan, huwag kang matakot. Sindihan ang kandila. Ibulong ang panalangin. Sapagkat maaaring iyon ang tulay sa pagitan ng dalawang kaluluwa, sayo at sa taong espiritual na nahihila patungo sayo. Tandaan, Virgo, tahimik kumilos ang tadhana. Gumagalaw ito sa mga karaniwang sandali, sa isang mensahe, isang alaala, isang panaginip. Hindi mo kailangang habulin ito. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya at pagtitiyaga. Hindi nakakalimot ang universo sa mga taong marunong magmahal ng tapat. Habang nagbabago ang mukha ng buwan, nagbabago rin ang iyong buhay. May nagigising sa loob mo, isang paghahanda upang tanggapin ang talagang nakalaan para sa iyo. At kapag dumating ito, hindi ito magdadala ng kalituhan, kundi kapayapaan, kaliwanagan, at isang malalim na pakiramdam ng sa wakas. Ang taong espiritual na nahihila sa iyo ay ginagabayan ng parehong puwersang nagpoprotekta sa iyo, isang banal na enerhiya na alam ang tamang sandali para paglapitin ang dalawang puso. Huwag mong kwestiyonin ang oras, pagkatiwalaan mo ito. Bawat paghihintay, bawat katahimikan, bawat dasal na tila walang sagot, lahat iyon ay paghahanda. At malapit na, Virgo, mauunawaan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat paalam, mga hakbang iyon patungo sa ugnayang ito. Hindi pa tapos ang universo sa iyong kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang nito isinusulat ang pinakamagandang kabanata, ang kabanatang tinutupad ng tadhana ang pangako nito. Mga espiritual na senyales at kumpirmasyon. Virgo, ang tadhana ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Hindi palaging sa salita nagsasalita ang universo, minsan dumaraan ito sa mga palatandaan, sa mga padron, sa mga tahimik na sandaling kadalasan ay hindi pinapansin ng iba. Pero ikaw, Virgo, malalim kang makaramdam. Napapansin mo ang hindi nakikita ng karamihan. At nitong mga nakaraang araw, pinalilibutan ka ng universo ng mga mensahe, maliliit at banal na kumpirmasyon na may enerhiyang umaabot sa iyo. Nakikita mo ba ang mga numerong paulit-ulit tulad ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 5 oras 55 minuto? Sa paniniwalang Filipino, hindi ito mga aksidente, ito ay pahiwatig ng langit, mga paalala na ang iyong espiritu ay umaayon sa isang mas mataas na layunin. Tuwing makita mo ang mga ito, bulongin ng marahan, handa na ako. Sapagkat ang mga numerong ito ay tanda na unti-unti nang nagbubukas ang landas sa iyong harapan. Marahil nakaramdam ka rin ng biglaang kilabot kapag naiisip mo ang isang tao, kahit mainit ang panahon. Hindi lang ito imahinasyon. Sa pamahiin, ang biglaang malamig na hangin o balahibong pusa ay senyales na may kaluluwang malapit, isang taong ang iniisip o panalangin ay nakarating sa iyo. O baka naman biglang tumutugtog ang isang pamilyar na awitin. Ang mga liriko'y kumakanta ng lihim na laman ng iyong puso. Humihinto ka, nakikinig, at namumuo ang luha sa iyong mga mata. Dahil pakiramdam mo, may mensaheng dala ang kantang iyon para sa iyo lamang.
Ganito magsalita ang universo, sa pamamagitan ng musika, ng hangin, ng mga panaginip na umuulit hanggang sa tuluyan mo itong pansinin. At ang mga panaginip, Virgo, napakaraming katotohanan ang nakapaloob dito. Kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, hindi lang ito alaala, ito ay komunikasyon. Sabi ng ating mga lola, kapag may bumibisita sa panaginip mo, miss ka ng kanilang kaluluwa. Ang mga panaginip ay lugar ng pagkikita ng dalawang espiritong pinaghiwalay ng oras o pagkakataon. Doon nasasabi at nararamdaman ang mga bagay na hindi maipahayag sa gising na mundo. Mapapansin mo rin marahil ang mga paru-paro, lalo na ang puti o dilaw, na lumalapit sa iyo kapag malalim kang nag-isip. Sa tradisyong Filipino, kapag may paru-parong bumibisita o nananatili sa paligid mo, ito ay espiritu na may dalang mensahe. Maaaring galing ito sa isang nagmamahal sa iyo, isang nagdarasal para sa iyo, o isang espiritual na nahihila sa iyo, ngunit wala pang salitang maipahayag. Minsan mas simple pa, makakakita ka ng barya sa kalsada, maaamoy ang pabango na walang taong malapit, o maririnig ang iyong pangalan na tinatawag ng marahan. Ito ang mga sandaling numinipis ang harang sa pagitan ng mga daigdig, kapag banayad na hinahaplos ng espiritual na mundo ang iyong pisikal na buhay para ipaalala na pinagmamasdan ka, ginagabayan ka, at hindi ka nakakalimutan. May dahilan kung bakit inuulit-ulit ng universo ang mga palatandaan. Kapag patuloy itong lumilitaw, sinasabi nitong, huwag mong pagdudahan ang nararamdaman mo, tama ka. Kapag biglang bumilis ang tibok ng iyong puso, kapag namumuo ang luha ng walang malinaw na dahilan, kapag naiisip mo ang isang tao at kasabay nito'y kapayapaan ang dumadaloy, tanggapin iyon bilang kumpirmasyon. Nakaugnay sa iyo ang enerhiya ng taong iyon. Ngunit ito ang pinakamahalagang bahagi, Virgo, hindi lang presensya ng iba ang ibinubunyag ng mga senyales na ito, ipinapakita rin nila ang iyong kahandaan. Ikaw ay umuusbong, espiritual na nagigising. Hindi ka padadalhan ng universo ng mga ganitong palatandaan kung hindi handa ang iyong kaluluwa para sa susunod na yugto ng iyong kapalaran. Kaya kapag dumating ang mga senyales, ang paru-paro, ang numero, ang bulong, ang panaginip, huminto at bulongin pabalik, nakikita kita. Ang simpleng kilos na ito ay nagbubukas ng iyong enerhiya sa daloy ng banal. Sinasabi nito sa universo na gising ka, mulat ka, at nagpapasalamat ka sa mga palatandaang ipinapadala upang ikaw ay gabayan. Sa huli, Virgo, hindi basta random ang mga senyales. Mga paalala sila ng pag-ibig na dumadaloy sa di nakikitang mga daan, patunay na kahit sa mga sandaling pakiramdam mo'y nag-iisa ka, may isang taong nag-isip sa iyo, malalim, espiritual, at tuloy-tuloy. Maaaring hindi pa sila nakatayo sa harap mo, pero ang kanilang kaluluwa ay patungo na sa iyong liwanag. Pagbubunyag ng damdamin. Virgo, ang tadhana ay hindi laging malakas o malinaw. Minsan gumagana ito sa katahimikan, hinahabi ang mga buhay sa pamamagitan ng mga tila karaniwang sandali, isang titig na nagtagpo, isang pangalan na nabasa mo kung saan, o isang estrangherong ang mga mata ay parang pamilyar. Hindi ito mga aksidente. Ito ang mga sinulid ng kapalaran na dahan-dahang humihila sa iyo palapit sa isang kaluluwang matagal ka nang kinikilala. Ipinapakita ng mga barahan na ang koneksyong ito ay higit pa sa damdamin, ito ay paggunita. Isa itong bigkis na nakaligtas sa isa o higit pang buhay. Minsan na kayong naglakad ng magkasama sa ilalim ng ibang langit sa ibang panahon. At ngayon, marahang ginagabayan kayo ng universo pabalik sa isa't isa, hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para sa wakas ay pagalingin ang mga hindi natapos. Marahil kaya minsan bigla kang nakakaramdam ng pananabik, para bang may namimiss kang hindi mo pa nakikilala. O kaya bumibilis ang tibok ng iyong puso kapag may isang pangalang sumasagi sa iyong isipan. Ito ang mga alinggaw-ngaw ng isang pag-ibig na hindi nawala kundi nagbagong anyo. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang puso ay nag-aalala ng walang dahilan, ito'y ang kaluluwa na bumubulong ng nakalimutan ng isipan. Maaaring hindi mo pa alam kung sino ang taong ito. Baka siya ay mula sa nakaraan mo, isang minahal mo ngunit nawalay sa iyo, o isang ganap na bago ngunit sumasalamin sa iyong kaluluwa. Hindi mahalaga kung sino, ang mahalaga ay ano ang iyong nararamdaman. Sapagkat ang hatak na yon, ang tahimik at magnetikong pakiramdam na yon, ay kumpirmasyon ng universo na malapit na ang nakatakdang pagkikita. Sa buhay na ito, may mga aral kayong dalawa. Natutunan mong magmahal ng hindi nawawala ang iyong sarili, kung paano manatiling mabait kahit sinubok ka ng mundo. At sila, natutunan nilang pahalagahan ang tunay, kung paano hanapin ang katotohanan lampas sa anyo. Payak ang banal na plano, kapag handa na ang dalawang kaluluwa, nagkikita silang muli.
Sabi ng ating mga ninuno, ang tadhana, hindi mo kailangang hanapin, kusa itong darating kapag handa ka na. At Virgo, ang enerhiya mo ngayon ay nagliliwanag ng kahandaan. Gumaling na ang iyong espiritu mula sa lumang sakit. Nabitiwan mo na ang bigat na minsang nagtago sa iyong liwanag. Kaya nakikita ka na ngayon ng kaluluwa ng taong ito dahil sa wakas, nagliliwanag ka sa iyong tunay na anyo. Ngunit hindi laging madali ang tadhana. Bago ang muling pagkikita, may kaliwanagan. Bago ang kaliwanagan, may pagsubok. Ipapadala ng universo ang mga sandaling susukat kung natatakot pa rin ang puso mo sa mga nakasakit noon. Maaaring maaalala mo ang mga lumang sugat o makita ang mga padron na minsang bumasag ng iyong tiwala. Huwag ka nang tumakbo ngayon, hindi ito parusa. Ito'y paghahanda. Nais ng universo na maunawaan mo ang pag-ibig mula sa mas mataas na lugar, hindi lang romantiko, kundi espiritual. Ang tunay na koneksyon ay hindi dumarating para kumpletuhin ka, dumarating ito para ipakita kung sino ka na ngayon. At ikaw, Virgo, lumago ka na upang karapat-dapat sa isang malalim, payapa, at walang kondisyong pag-ibig. Ipinapakita rin ng mga baraha na ang taong espiritual na nahihila sa iyo ay nararamdaman na ang iyong enerhiya. Hindi nila alam kung bakit, pero kamakailan, sila'y di mapakali, pakiramdam na may kulang, may tumatawag. Maaaring nananaginip sila ng mga mukhang di nila matandaan o nahahatak sa mga bagay na nagpapaalala ng kapayapaan. Iyon ay ikaw, Virgo. Tinatawag ng iyong kaluluwa ang kanila pauwi. Kapag konektado ang dalawang kaluluwa, nawawalan ng kabuluhan ang distansya. Maaaring magkalayo kayo ng mundo pero sabay kikilos ang inyong mga puso, isang hinga, isang pag-iisip, isang panaginip. Iyan ang kapangyarihan ng espiritual na pag-ibig, nilalampasan nito ang espasyo at panahon. Kaya kapag bigla kang nakaramdam ng kapanatagan sa iyong puso, kapag tila bumabagal ang mundo sa paligid mo ng walang dahilan, maaaring sa mismong sandaling iyon ay iniisip ka rin nila. Maaaring sila'y nananalangin, nag-aalala, o nag-aalala sa iyo, at umaabot sa iyo ang panginginig ng enerhiya. Lalong tumitibay ang bigkis sa bawat pagpili ninyong dalawa ng pag-ibig kaysa takot, pananampalataya kaysa pagdududa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pagbalik ng enerhiya, ang pagbabalik ng enerhiya. Ang kabutihan, pagpapatawad, at pagtitiyagang minsan mong ipinalabas sa universo ay bumabalik na sa iyo ngayon, mas marami at mas buo. Kaya ang taong nahihila sa iyo ay hindi basta random. Siya ang katawanin ng enerhiyang matagal mo nang ibinibigay. At malapit na, iaayos ng tadhana ang inyong pagkikita, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na oras. Maaaring ito'y isang biglaang pagkikita, isang mensaheng darating nang hindi mo inaasahan, o isang panaginip na napakatotoo para baliwalain. Paano man ito mangyari, mararamdaman mo itong natural, payapa, at tila itinakda. Makikilala mo ito hindi dahil sa sobrang kilig, kundi sa kapanatagan, ang kapanatagang nagsasabing, sa wakas, nandito ka. Virgo, hindi ibinabalik ng universo ang sira, ibinabalik nito ang nakalaan. At ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay puno ng pagkakahanay, pag-asa, at pagbabagong buhay. Ang taong espiritual na nahihila sa iyo ay hindi dumarating upang subukin ang iyong puso, dumarating sila upang ipaalala sa iyo kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na ginagabayan ng tadhana, pinagpala ng banal, at pinoprotektahan ng mismong universo. Ritual gabay sa pagpapakita ng kapalaran, manifestation guide. Virgo, handa na ang universo na buksan ang iyong landas, ngunit kailangan nito ang iyong pananampalataya upang makumpleto ang koneksyon. Bawat banal na ugnayan ay nangangailangan ng pagkakahanay, ang puso, isipan, at espiritu ay kumikilos sa isang direksyon. At ang pinakamagandang paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng isang banal na ritual, isang simpleng gawain na sumasagisag ng pagkakaisa ng langit at lupa. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika o pagkontrol. Ito ay tungkol sa harmonya, ang pagpapakita sa universo na handa ka nang tanggapin ang mga biyayang nakatadhana para sa iyo. Isa itong pahayag ng pananampalataya, tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno, mga tahimik ngunit makapangyarihang ritual para sa kaliwanagan, pag-ibig at proteksyon. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo at payapa ang hangin, humanap ng isang sulok sa iyong tahanan na may kalmadong enerhiya. Sindihan ng isang puting kandila, simbolo ng kalinisan at banal na koneksyon. Habang nagsisimulang magningning ang apoy, huminga ng malalim at ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang malambot na liwanag na bumabalot sa iyo, nagbibigay proteksyon, at nililinis ang bigat ng iyong nakaraan.
Pagkatapos, kumuha ng isang maliit na piraso ng papel at dahan-dahang isulat, nang may buong intensyon, ang mga salitang ito. Binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang nakalaan para sa akin. Inilalabas ko ang lahat ng mabigat. Nagtitiwala ako sa banal na oras. Sa paniniwalang Filipino, may kapangyarihan ang mga salita, ang salita ay dasal. Sa mismong sandaling isinusulat mo ito, nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya. Damhin ang bawat titik, na para bang isinusulat mo ang pahintulot ng iyong kaluluwa sa universo. Tiklupin ang papel ng 3 beses, bilang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ilagay ito sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Habang nakahiga, bulongin ng marahan. Universo, kung may kaluluwang nahihila patungo sa akin. Naway ito ay maging para sa katotohanan, kapayapaan, at layunin. Naway ang aming koneksyon ay magpagaling at magpala sa aming mga kaluluwa. Pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata at magtiwala. Hindi mo kailangang isipin ang isang mukha o pangalan. Hayaan mong dumaloy ang enerhiya ng natural. Ang tamang kaluluwa ay laging makikilala ka, hindi dahil sa anyo, kundi dahil ang iyong liwanag ay tatawag sa kanila. Maaari ka ring maglagay ng maliit na mangkok na may asin at tubig sa tabi ng kandila. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang asin ay nagpapadalisay at ang tubig ay sumisipsip ng negatibong enerhiya. Sa umaga, itapon ang tubig sa labas ng iyong tahanan, simbolo ng pagpapalaya, tanda na ang mga bagay na hindi para sa iyo ay aalis ng marahan, at ang mga para sa iyo ay mananatili. Ulitin ang ritual na ito sa loob ng 3 gabi, bilang simbolo ng pagpapakita at banal na pagkilos. Obserbahan ang mga senyales sa panahong ito, matingkad na panaginip, mga paru-paro, di inaasahang mensahe, o biglang kapanatagan ng puso. Hindi ito basta-basta, ito ay mga kumpirmasyon na narinig ng universo ang iyong dasal. Tandaan, Virgo, ang pagpapakita ng kapalaran ay hindi nagaganap sa pagmamadali, kundi sa pananampalataya. Habang mas nagtitiwala ka, mas mabilis na dumadaloy ang enerhiya. Huwag mong madaliin ang proseso, ang tamang koneksyon ay maingat na iniayos para sa iyo, hakbang-hakbang. At kapag dumating ang tamang oras, kikilos ang tadhana, tahimik ngunit makapangyarihan. Ang kandilang iyong sinindihan ngayong gabi ay magiging parehong liwanag na gagabay sa kaluluwang nahihila sa iyo, sa kabila ng distansya, sa gitna ng katahimikan, hanggang sa wakas ay matagpuan nila ang daan patungo sa iyong puso. Virgo, pinapanood ng universo ang iyong puso. Virgo, nasaksihan ng universo ang bawat pagtitiis, paghilom, at paglago ng iyong puso. Sa bawat gabing walang tulog, sa bawat tahimik na panalangin, sa bawat luhang hindi mo binanggit, wala ni isa ang nasayang. Bawat sandali ay humubog sa iyo upang maging kaluluwang tulad mo ngayon, mas matalino, mas mahinahon, at handa na. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay payapa ngunit makapangyarihan. Ang mga anghel at gabay espiritual mo ay inaayos ang mga landas, nililinis ang lumang enerhiya, at binubuksan ang mga bagong pintuan. Ang taong espiritual na nahihila sa iyo ay hindi darating upang gambalain ang iyong kapayapaan, darating sila dahil natagpuan mo na ito. Lahat ng pinagdaanan mo, mga pagkasawi, paghihintay, kalituhan, ay mga aral na isinulat ng tadhana upang ihanda ka. Para kapag dumating ang tunay na koneksyon, makikilala mo ito ng walang duda. Ang pag-ibig na ipinanganak mula sa universo ay hindi nagmamadali, hindi magulo. Dumarating ito ng tahimik, gaya ng liwanag ng umaga, at bigla mong mararamdaman tama ito, payapa ito, parang tahanan. Sa paniniwalang Filipino, sinasabi natin, ang para sa iyo, hindi mawawala. Ang nakatakda para sa iyo ay laging makakahanap ng daan, gaano man katagal, gaano man kalayo. Ang parehong enerhiya na minsan ay nagdala ng iyong mga dasal ay siya ring enerhiyang gumagabay sa taong ito patungo sa iyo. At kapag nagtagpo na ang inyong mga landas, hindi ito aksidente, ito ay disenyong banal. Nais ng universo na maalala mo ang katotohanan ito. Hindi mo hinahabol ang pag-ibig, inaakit mo ito. Sa pamamagitan ng iyong paghilom, kabaitan, at pananampalataya, kahit noong akala mong nakalimutan ka na, naging magnet ka sa lahat ng nakalaan para sa iyo. Kaya ngayon, ang koneksyong ito ay papalapit, hindi dahil hinanap mo, kundi dahil naniwala ka. Kaya, Virgo, patuloy kang magtiwala sa oras. Huwag kang maamba kung paano o kailan. Hindi nakakalimot ang universo sa mga pangako nito. Kapag ang isang bagay ay nakasulat sa mga bituin, kikilos ang hangin, ang alon, at maging ang mga taon upang ito ay magkatotoo. Hindi mo kailangang kontrolin ang daan, kailangan mo lamang manatiling bukas.
Habang naghihintay ka, ipagpatuloy mong mamuhay ng maganda. Sindihan mo ang iyong kandila, dasalin ang iyong mga panalangin, tumawa kasama ng mga nagmamahal sa iyo, at hayaang magningning ang iyong espiritu. Dahil sa bawat sandaling pinipili mong maging masaya, nararamdaman ito ng taong ginagabayan patungo sa iyo, nagiging parola ang iyong enerhiya, tinatawag silang pauwi. Hindi ka nakalimutan, Virgo. Ikaw ay pinili. At sa lalong madaling panahon, kapag dinala na ng universo ang koneksyong ito sa iyong buhay, mauunawaan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat, eksakto sa paraang nangyari. Hindi nagmamadali ang tadhana. Dumarating ito sa tamang oras. Ang kaluluwang nakalaan para sa iyo ay nasa daan na. Ginagabayan ng pananampalataya. Pinoprotektahan ng liwanag. At hinihila ng mismong kamay ng universo patungo sa iyong puso.